Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Akala ko ay mananatili na lamang akong tagapakinig at taga-subaybay ng mga kwentong inyong binibigyang buhay sa inyong mga YouTube channel. Pero iba siyempre kapag sarili kong kwento ang aking mapapakinggan. Kaya naisipan kong sumulat para ipadala ang aking kasaysayan tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa aking buhay. Nais ko rin pong mapakinggan ito ng aking mga kaibigan at kamag-anak na solido niyo pong taga-subaybay sa Marinduque. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vicente. Sa kasalukuyan ay nasa 50 anyos na po ako. Pero ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari nung ako ay nasa mahigit 30 anyos pa lamang. Dati po akong empleyado sa isang lending company. Siyempre, ang mga kliyente namin kadalasan ay yung mga nais magkaroon ng puhunan para sa kanilang mga maliliit na negosyo na ibig itayo. Maluwag ang aming kumpanya dahil hindi kailangan ng mga maraming papeles at ID para makapag-loan o makautang. Dahil ang layunin talaga nito ay matulungan ang mga tao upang magkaroon ng sariling pagkakakitaan sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap. Kaya lamang may mga nangungutang o borrower na sadya namang balasubas o kaya ay hirap magbayad dahil nalugi daw ang kanilang itinayong business. Iba't iba ang dahilan na sinasabi nila. At kapag nangyari yon, na hindi na nagpapakita at nagpaparamdam ang umutang, ay saka naman kami ipapadala sa kanilang mga tirahan upang maningil o mangolekta. Hindi ko akalain na sa trabaho kong ito ay makakarating ako sa isang lugar na kahit sa panaginip ay hindi ko pinangarap na puntahan. Dito na nga naganap ang kakaibang pangyayari sa aking buhay na sa tuwing maaalala ko ay hindi may iwasang kilabutan at tayuan ng aking balahibo. Kung bakit ko nasabi ang ganung bagay ay siyang nais kong ibahagi sa inyo. Muli, ako po si Vicente at ito ang aking kwento. Tao po! Tao po! Magandang araw po! Tao po! Ano ba yan? Sumasakit na ang lalamunan ko sa pagtawag, parang wala namang naririnig yung nakatira dito. Bingi ba yun o nagbibingi-bingihan? Pinaulit-ulit ko ang pagtawag pero tila wala akong planong pagbuksan ng pintuan. Dahil napipikon na ako, kaya kinalabog ko na ang pinto ng bahay. Sa ginawa kong yon, ay binuksan din ang pintuan. May tao naman pala eh. Pinahirapan niyo pa ako. Bubuksan niyo rin pala tong pinto. Bakit po? At talagang ikaw pa ang nagbukas ng pinto ah. Boy, hindi ikaw ang kailangan ko. Ano po bang kailangan nyo? Ang nanay mo ang gusto kong makausap dahil may obligasyon siya na kinakalimutan na. Ano po yun? Ano pa ba? E di ang utang niya. Kasi nga, magkakalahating taon na niyang hindi hinuhulugan. Teka, ba't ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Eh hindi ka naman kasali sa atraso niya. Boy, ang nanay mo ang gusto kong makausap. Nandiyan ba siya? Kwan po kasi. Sabi po nung nanay ko umalis siya o kaya may sakit at di po siya pwede makausap. Hanep din ang nanay mo ah. Talagang pinagsisinungaling ka pa. Kung di pwedeng makausap ang nanay mo dahil sabi mo nga, sabi niya wala siya, di kahit ang tatay mo na lang. Tay, kayo daw po ang gustong makausap. Pagkatawag ng bata, ay nakita kong lumabas mula sa kusina ang ama nito. Malaki ang katawan at mukhang
hindi magpapahuli ng buhay. May tattoo din ang magkabila ang braso. Magandang araw po, sir. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na may atraso po kasi ang misis nyo sa kumpanya namin. Hindi na po kasi nababayaran yung utang niya. Ganun ba? Sir, kailan po ba siya makakabayad? Ngayon. Talaga po? Ngayon niyo na po babayaran? Ipo-full payment niyo na po ba? Oo. Para hindi ka na bumalik dito. Ayos. Heto po sa papel yung kabuuang utang niya. Kasama na po yung interes. Teka lang. Kukunin ko lang sa bulsa ko yung pambayad. Heto. Nagulat na lang ako sa ibinayad sa akin ng lalaking kaharap ko. Isang malakas na solidong suntok ang pinakawalan niya na tumama sa kaliwang mukha ko. Hindi ko na alam ang nangyari. Basta bigla na lamang nagdilim ang paningin ko. Saka naramdaman kong bumulagta ako sa harap ng bahay ng taong sinisingil ko. Nagkamalay ako na nasa loob ng isang opisina. Nasa barangay pala ako. Doon ako dinala ng taong tumulong sa akin. Nakita daw ako na walang malay sa kalye. Ang naaalala ko ay nasa harap ako ng isang bahay. Malamang ay binuhat ako ng lalaking sumuntok sa akin at iniwan sa tabi ng kalsada. Masama ang loob ko dahil hindi man lang ako nakaganti. Ginawa ko lang naman ang aking trabaho. Tapos ay sakit, bukol at black eye lang pala ang mapapala ko. Sinabi ko sa sarili ko na may araw din ang walang yang yun. Kung anuman ang ginawa sa akin ng lalaking yun, ay ipinaubaya ko na sa aming opisina ang legal na aksyon na gagawin. Ayoko rin namang maabala pa dahil maaapektuhan ang trabaho ko. Pero alam ko na sa mga taong ganon na ugaling balasubas at gustong takasan ang obligasyon ay meron ding kahihinatnan. Matamlay akong umuwi ng hapong yon. Nagulat pa nga si Lola Gloria. Sa pagbukas ng pinto ay agad niyang nakita ang namamaga kong mata na may malaking black eye. Nagmukha tuloy akong panda dahil sa maitim na pasa sa paligid ng aking kaliwang mata. Jesus Maria, Sep, bata ka. Ano nangyari sa'yo, Vicente? Wala po to, Lola. Malayo naman po sa bituka to eh. Ano malayo sa bituka? Pero malapit naman sa utak. Kung naalog ang utak mo, dyan siya nangyari sa'yo. O sige, ano mangyayari sa'yo ngayon? Mawawala rin po to. Alam ko nga, mawawala rin ang pasa at pamamaga ng mata mo. Pero ang gusto kong malaman, abay bakit ka nagkaganyan? Sino ba sumapak sa'yo? Bakit la kapag sinabi ko po ba igaganti niyo ako? Abay oo naman. Puputulin ko sa katawan niya itong baston ka. Hayop na yun Nakakapaggigil ng laman yung ginawa sa iya. Kalma ka lang po, La. Baka mamaya kumapano ka niyan eh. Sabihin mo, sino nga ang may kagagawan niyan? Yung ano po yung asawa ng isang kliyente namin. Yun, sinisingil ko po kasi. Ang sabi nung lalaking nakausap ko, babayaran daw ang utang. Pero ito pala ang pinambayad. Solidong sapak. Aba, ang hayop na yun ang kapal ng muka. Sila lang ang may atraso. Sila pa may ganang manakit. Kailangan magbayad ang hayop na yon. Samahan mo ako na bukas din. Pupuntahan natin. Wag na po, La. Ang opisina po mag-aasikaso ng reklamo para panagutin sa ginawa sa akin. Maanong umalis ka na nga lang dyan sa trabaho mong yan, Vicente? Wala kang kasalanan pero ikaw itong nasasaktan. Ginagawa mo lang naman ang trabaho mo. Ay nako, ewan ko po ba, La. Sila na nga ang may atraso, pero sila pang nagagalit. Kung ayaw nila magbayad, sana di na lang sila nangutang eh. Akala yata nila ay binigay lang sa kanila yung pera. Negosyo yun eh. Hindi na dapat binubuhay ang mga taong kagaya niya. Kaya nga umiba ka na lang ng trabaho, Vicente. Yung trabaho
na hindi ka mapapahamak. Pero la, matagal na rin po ako sa trabaho ko eh. Abay kahit na pa eh. Kung ganyan naman ang aabutin mo palagi. Nagkataon lang naman po siguro na mainit ang ulo ng lalaki la, kaya nasuntok ako. Kahit naiinis si Lola, ay wala siyang magagawa, kaya nilagyan na lang niya ng bulsa de yelo ang namamaga kong mata. Paulit-ulit pa rin niyang sinabi na umalis na lamang ako sa trabaho at humanap na lamang ng iba. Pero kung gagawin ko man yon, ay hindi agad-agad. Lalo na't alam naman natin na hindi madaling humanap ng bagong mapapasukan. Samantala, dahil sa hindi magandang nangyari sa pangungulekta ko ng utang sa lugar na dati naka-assign sa akin, kaya ang naging desisyon ng aming kumpanya ay dalhin na lamang ako sa ibang lugar. Lalo na't nagsampa na ng reklamo ang aming kumpanya laban sa taong nanakit sa akin. Nag-alala kasi sila na baka may mangyaring iba pa na ikakapahamak ko, kaya ilalayo na lamang muna ako ng aming kumpanya. Ano ka ba? Ipapadala ka sa ibang probinsya? Opo la, ganun na nga. Doon po sa lugar na meron din kaming branch. Eh saan daw yon? Di na po sinabi sa akin eh. Tsaka parang humahanap pa yata sila. Kailan naman yan? Baka sa susunod na linggo na raw po. Kaya nga ilang araw akong pinagpapahinga muna. Doon ka natitira kung ganon? Opo, Lola Gloria. Stay in yata sa opisina eh. Kasi nga may tirahan naman para sa mga empleyado yung lending company. Diyos ko, ibig sabihin ay mapapalayo ka rin sa akin, apo. Nakakalungkot po pero kailangan po sa trabaho eh. Kung bakit kasi nangyari pa yung ganito eh. Labag man sa loob ko na mapalayo sa Lola Gloria ko na siyang nag-alaga sa akin nang maulila ako sa mga magulang. Kaya lamang, kailangan kong magtrabaho para mabuhay ako at matulungan ko rin si Lola. Kaya naman, ganun na lang ang lungkot ni Lola Gloria ng araw na aalis na ako para ipadala sa ibang branch ng aming kumpanya sa Capiz. Talagang napakalayo sa aking lola. Kaya naging pangako ko na lamang sa sarili ko na tatapusin ko na lamang ang 1 taon at susundin ko na ang gusto ng lola ko na humanap na lamang ng ibang trabaho. First job ko kasi ang pagiging kolektor sa lending company na pinapasukan ko. Kaya napamahal na yon sa akin. Halos 3 taon na rin ako sa aking trabaho. Sapat na marahil yon para magamit ko ang experience na yon sa ibang company na maaari kong pasukan sa hinaharap. Pero ang kailangan ko na munang harapin at paghandaan ay ang pupuntahan kong lugar kung saan ako ipapadala ng aming kumpanya. Siyempre, pagbubutihan ko ang aking magiging trabaho, lalo na't yun na ang huling taon ko dahil sa aking binabalak na pagre-resign pagkalipas ng 1 taon. Kaya nang sumunod na araw ay ipinadala na ako ng aming kumpanya sa branch na naroon sa isang bayan sa Capiz. Maayos naman ang naging pagtanggap nila sa akin. Pero hindi ako mananatili sa mismong branch, kundi itinalaga ako sa mga baryo kung saan naroon ang mga dapat kong singilin. Babalik lang daw ako tuwing araw ng Sabado para irimit ang aking mga nakolektang bayad sa mga taong may utang. Gumawa kasi ng paraan ang aming kumpanya para mabayaran sa magaan na pamamaraan ang kanilang mga pagkakautang. Ginawa nila itong katulad sa paniningil ng Bombay na arawan. Kaya araw-araw akong babalik sa mga taong merong pagkakautang. Meron din namang lingguhan. May ipinagagamit naman sa aking motorsiklo para maging serbis ko sa araw-araw na paniningil. Dahil nga idinistino ko sa baryo, kaya ipinahanap na rin ako
ng kahit isang kwartong mauupahan. Madali naman akong nakakita sa baryo Bagoo. Meron akong maliit na kubo na nasa parang. Doon, walang tao doon. Pinaparintahan niyo po ba yun, Tatang? Pwede naman. Kung magugustuhan mo, maaari mong rentahan. Sige po. Gusto ko po sanang makita eh. Kailangan ko po talaga ng matitiran habang nandito po ako sa inyong baryo. Tatang, ano nga ho palang pangalan niyo? Ako si Luciano. Ako naman po si Vicente. May trabaho po kasi akong kailangan gawin dito sa baryo nyo at sa karatig din pong baryo. Ikaw ba'y kolektor ng utang? Nabanggit mo kanina na taga-lending company ka. Ganun nga po, Tatang. May mga taga rito po kasi sa inyo na hindi po nakakabayad eh. At nais po ng company namin na singilin sila sa paraang magiging magaan sa kanila kahit papano. Aalisin na rin po ang tubo. Ang mahalaga lang sa aming kumpanya ay maibalik yung perang kanilang nakuha. Kung sa bagay mainam din naman yon. Saka ang utang ay utang na dapat talagang bayaran. Tama po kayo. O siya, sige. Mabuti pa'y samahan na muna kita, Vicente, doon sa sinasabi kong kubo na maaari mong tuluyan. Papaalis na sana kami ni Mang Luciano nang makita ko na may babaeng paparating na nagmamadali. May kailangan marahil sa lalaking aking kausap. Sandali po. Oh, ikaw pala, Remy. May kailangan ka ba? Tay, may tao pong umahanap sa inyo. Bibili daw po ng biik. Sabihin mo na lang na mamaya na lang pagbalik ko. O kaya naman pupunta na lang ako sa bahay niya. Nakausap ko na yung kahapon. Sige po, Tay. Saan po ba ang punta nyo? Sasamahan ko lang tong si Vicente. Interesado siyang makita yung kubo dun sa parang. Gusto yatang rentahan. Siya nga pala, Vicente. Siya si Remy, ang nag-iisa kong anak. Kumusta ka, Remy? Okay lang naman. Maganda si Remy. Mahaba ang buhok at mukhang mabait. Sa palagay ko, may iba pang dahilan ng pananatili ko sa baryo Bagoo. Hindi lang para maningil ng mga pautang, kundi dahil nakita ko si Remy. Kaya lihim akong natawa sa sarili ko sa naisip kong yun. Kung sa bagay, sa edad kong nasa mahigit 30 na, ay wala pa uli akong nagiging kasintahan. Mahirap kasi kapag nasaktan, nagkakaroon na ng pangamba at takot na magmahal uli. Pero baka yun na ang tamang panahon para subukan ko na magmahal muli. Lumakad na kami ni Mang Luciano para puntahan ang kubong sinasabi niya. Naunang naglakad ang lalaking kausap ko. Sadya akong nagpahuli para magawa ko pang lingunin at sulyapan si Remy bago pa ako tuluyang sumunod kay Mang Luciano. Tinapunan ko ng matamis na ngiti ang dalaga. Pero nakita kong napakunot ang noo niya. Marahil dahil nagtataka siya o hindi niya nagustuhan ang pagngiti ko. Nang makarating na kami sa kubo ay nakita kong maayos naman yon. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na rentahan. Mababa lang naman ang renta kaya nagbigay na ako ng bayad sa kanya para sa 2 buwan. Hindi ko tiyak kung ilang buwan akong mananatili sa baryo Bagoo. Depende yon sa utos ng aming kumpanya. Walang kagamit-gamit sa loob ng kubo. Kaya sa susunod na araw ay kailangan kong bumili ng kahit ilang gamit sa bayan. Pagkabigay ko ng bayad kay Mang Luciano ay nagpaalam na rin siya. Pero nangako siya sa akin na pahihiramin niya ako ng ilang gamit na kailangan ko. Kagaya na lamang ng plato, lutuan at maging banig at unan. Pumayag na ako. Buong akala ko ay si Mang Luciano ang magdadala ng gamit na ibig niyang ipahiram sa akin. Pero hindi siya ang nagdala noon, kundi
ang anak niya na si Remy. Pasensya na. Naistorbo yata kita. Ikaw pala, Remy. Hindi naman, hindi ka istorbo. Saka wala naman akong ginagawa eh. Binabasa ko lang tong listahan na binigay sa akin ng opisina namin. Pinapunta ako rito ni tatay para ibigay sa itong mga to. Nandito sa loob ng malaking bayong na dala ko. Ganun ba? Maraming salamat, Remy ha. Mang Vicente, ang sabi ni tatay kung may kailangan ka pa raw, pwede kang pumunta sa bahay namin. Salamat. Pero, Remy, pwede bang Vicente na lang tawag mo sa akin? Wag na yung Mang Vicente. Ha? Bakit naman? Nakakatanda yung tunog eh. Hindi pa naman ako ganun katanda, no? Sa tingin ko nga, hindi nagkakalayo ang edad natin, Remy. Okay, sige. Sabi mo eh. O sige, Remy. Salamat ulit dito sa pinahiram niyo sa akin ha. Kahit papano makakatulog ako ng maayos dahil dito sa banig at unan na pinahiram niyo. O siya, babalik na muna ako sa amin. Marami pa kasi akong kailangan gawin. Umalis kasi si tatay. Kaya ako na nagdala ng mga yan sa'yo. Ha? Aalis ka kagad? Oo, kailangan ko nang umuwi. Bakit? May kailangan ka pa ba? Wala naman na. Pero, pwede bang magkwentuhan muna tayo? Tungkol naman saan ang pag-uusapan natin? Kahit ano. Kung di ka magagalit, gusto kong malaman kung meron ka na bang boyfriend? Bakit gusto mong malaman? Wala. Naisip ko lang. Dati, pero wala na ngayon. Saka ayoko na mag-boyfriend kasi takot na akong maloko. Ganun ba? Nasaktan ka na pala? Oo, kaya parang ayoko na. Kasi mukhang mahirap nang humanap ngayon ng matinong lalaki. Naku, hindi naman. Bakit sa tingin mo ba? Hindi ako mukhang matino? Ewan ko. O sige na, Vicente. Kailangan ko na talagang umuwi. Baka dumating na si tatay at hanapin ako. Okay, sige. Remy, sana makapag-usap ulit tayo na matagal-tagal. Pwede siguro kahit sa inyo. Bahala ka. Basta magpaalam ka muna sa tatay ko. Kapag pumayag siya, di pwede. Yun ang huling sinabi ni Remy at umalis na siya. Pero ang pahayag niyang yun ay nag-iwan sa akin ng kasiyahan. Para bang sinabi na rin niya na magpaalam ako sa kanyang ama bago ako manligaw. Kaya lang, sabi nga niya, ay wala na siyang tiwala sa mga lalaki. Pero maaari pa namang mabago yun. Wala pa akong maaaring gamitin sa pagluluto, kaya naging kontento na muna ako sa tinapay at delata na aking binili para maging hapunan. Unang gabi ko sa kubong yon na aking tinutuluyan. Hirap akong makatulog dahil namamahay ako. Pero nang mag-uumaga na, ay nakatulog na rin. Kinabukasan, nagpunta na lang ako sa pinakamalapit na tindahan para doon na rin mag-almusal. Bumili ako ng tinimplang kape at tinapay. Nang makakain, ay sinimulan ko ng puntahan ang mga taong nasa aking listahan. Nasa mahigit 10 ang taong pupuntahan ko sa Baryo Bagoo pa lamang. May ilan pa sa kabilang baryo at iba pang karatig. Pero uunahin ko na muna yung malalapit lang. Sa susunod na araw na lamang yung iba pang nasa aking listahan. Kailangan kong magpaliwanag sa mga taong dapat kong singilin kung paano nila mababayaran ang kanilang mga pagkakautang sa paraang hindi magiging mabigat sa kanila. Dahil nga pumapayag naman ang aming opisina para sa staggered payment o parang unti-unting pagbabayad ng kanilang utang. Maaaring maging arawan o lingguhan, depende sa aming mapagkakasunduan. Nakakapagod ang pakikipag-usap sa kanila at bigyan sila ng paliwanag. Pero wala akong magagawa dahil bahagi yun ng aking trabaho. Ang mahalaga ay maisoli at mabayaran ang halagang kanilang inutang.
sa aming kumpanya. Natapos kong kausapin ang mga taong naka-schedule sa araw na yon. Ang iba ay bukas naman hanggang sa maisa-isa ko silang puntahan sa kanilang mga bahay. Sumadya ako sa bayan para bumili ng ilang mahalagang gamit at pagkain. Bago ako umuwi sa kubong tinutuluyan ko, ay dumaan muna ako sa bahay ni na Remy. Inabutan kong nagwawalis sa harap ng bahay ang dalaga. Inihinto ko ang gamit kong motorsiklo malapit sa bahay ni na Remy. Remy, magandang araw. Ang sipag mo naman. Medyo lang. Marami kasing nagkalat na tuyong dahon eh. Kaya winawalisan ko para sigaan. Ingat ka lang sa pagsisiga mo, Remy ha. Bakit naman? Sabi kasi nila, baka may nilalang na hindi mo nakikita na masaktan o masunog dahil sa gagawin mong pagsisiga. Naniniwala ka ba sa mga ganun? Sabi ng Lola Gloria ko. Sabi kasi niya, may mga nilalang na hindi raw natin nakikita na maaaring masaktan, lalo na kapag ganitong hapon na. Nagtatabi-tabi naman ako. Kaya alam kong umiiwas sila para hindi sila masaktan. Siya nga pala, Vicente. Napadaan ka yata. May kailangan ka ba? Wala naman. Ano kasi, ang totoo niyan, para makita ka at magpasalamat sa'yo. Ha? Magpasalamat? Saan naman? Dun sa mga gamit na dinala mo kahapon. Heto nga, galing pa ako sa bayan at bumili ng iba ko pang kailangan. Magtatagal ka ba talaga dito sa Baryo Bagoo? Hindi ko rin masasabi, pero depende siguro sa mga taong kailangan kong singilin dito. Grabe, hindi ko akalain na madami palang taga rito sa amin ang may utang sa kumpanya nyo. May taga kabilang baryo din. Oo nga eh. Ang iba hindi na nakakabayad kaya pinapuntahan na ng opisina para makausap at singilin sa paraang hindi magiging mabigat. Kaya nandito ako para turuan sila at ipaalam yung suggestion ng kumpanya para makabayad sila kahit papano. Vicente, gusto mo ba magkape muna? Dito tayo sa loob ng bahay. Hindi na. Di na rin ako magtatagal. Siya nga pala. May ibibigay sana ako sa'yo eh. Heto, binili ko sa bayan. Bulaklaking bandana. Bagay sa'yo yan. Para saan? Bakit mo ako binigyan ito? Sabi ko nga, bilang pasasalamat sa'yo. Ang tatay mo nga pala nasan? May trabaho siya eh. Karpintero kasi ang tatay ko. May nagpaayos ng bahay sa kanya. Baka mamaya pa uuwi yun. Taga kabilang baryo kasi yung nagpapatrabaho sa kanya. Ganun ba? O sige Remy, tutuloy na rin ako. Salamat dito sa bigay mo ha. Sumakay na ako ng aking motorsiklo. Masaya akong iniwan si Remy. Nakangiti siya nang tanggapin ang banda ng bigay ko. Kaya alam kong meron akong natatanaw na pag-asa para sa kanya. Mukhang sa lugar na yun ako makakakita ng babaeng muli kong mamahalin. Alam kong masyadong maaga pa para umasa. Pero walang masama kung umasa man ako. Unti-unti ay nasanay na ako sa pagtulog sa kubong nirerentahan ko. Kaya lang, ng mga sumunod na gabi ay nagising ako sa kalagitnaan ng aking pagtulog. Dahil yun sa mga pagaspas at tila may nagtatakbuhan sa labas ng kubong kinaroroonan ko. Ano ba yun? Parang may kumakalkal sa bubong nitong kubo at may mga ingay sa labas. Kinuha ko ang kutsilyong binili ko sa bayan para gamitin sa kung sino mang gustong gumawa sa akin ng masama. Baka kasi may taong gusto kong pasukin, lalo na't may mga nakakaalam na tungkol sa ginagawa kong paniningil ng mga utang. Iniisip marahil na may makukuha silang pera sa akin. Samantalang ang totoo ay kakakurampot pa lamang ang aking nakokolekta at tinuturuan ko pa lang ang ibang may pagkakautang kung paano sila makakabayad. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kubo upang malaman ko
kung ano bang pinagmumulan ng ingay sa labas. Madilim ang labas ng kubo at tanging bahagyang liwanag lamang mula sa buwan ang nagiging tanglaw. Pero nang tumingin ako sa labas, ay wala naman akong maaninag na anuman na meron doon. Ano kaya yun? Kanina lang may mga ingay at parang may palakad-lakad. Pero nang tignan ko wala naman. Alam ko na, baka natakot nung malaman niya may kutsilyo kong hawak. Hoy! Kung sino ka man siraulo ka, gigripuan talaga kita. Hindi ako magdadalawang isip na ibaon sa katawan mo tong hawak kong kutsilyo. Huwag mo akong iniistorbo ah! Naghintay ako na baka biglang magpakita at bulagain ako. Pero lumipas pa ang mga oras ay wala akong nakitang anuman. Nakaramdam uli ako ng antok. Kaya pumasok na ako sa loob ng kubo para matulog. Malapit nang mag-umaga, kaya kailangan kong makatulog uli dahil may mga kailangan akong puntahan at kausapin. Kahit papano ay nakatulog ako at nang magising ay hinarap ko ang pagluluto ng almusal. Pritong itlog at tinapay na monay. Maaari na yung almusal. Hindi naman ako pihikan. Isa pa, sa ganung lugar na limitado ang pagkain ay hindi ko na kailangang mamili pa. Kung anong meron ay siyang dapat kong kainin. Simula na naman ang araw na yon para puntahan ko ang mga taong dapat kong kausapin at singilin. Ang iba kasi ay nangako na magbabayad ng pakonti-konti. Okay sa akin yon, basta't ang mahalaga ay may masingil ako para pagdating ng Sabado ay meron akong pera na mairirimit pagpunta ko sa opisina. Kaya lamang sa pagtungo ko sa mga bahay na aking pupuntahan ay nakita ko na may mga tao. Malapit yon sa taniman ng saging. Kaya naman, ipinarada ko sandali ang aking motorsiklo at lumapit sa mga taong tila merong tinitignan. Ganun na lamang ang gulat ko nang makita ko ang isang bangkay ng isang babae at isang lalaki. Siguro nasa mahigit 30 ang dalawa. Sa palagay ko, magkasintahan ang mga ito. Hindi ako nagtanong, kundi pinakinggan ko na lamang ang usap-usapan ng mga tao na naroroon. Base sa kanilang pag-uusap, ay magkarelasyon nga daw ang dalawa. Kaya lamang, ang lalaki raw ay meron ng asawa. Ang babae naman ay hiwalay na sa kinakasama nito. Puno ng sugat ang katawan ng dalawang bangkay. May malalaking kagat sa kanilang leeg at pinagtangka ang wakwakin ang katawan dahil sa malaking sugat sa gawing tiyan ng mga ito. Diyos ko! Mukhang hindi naman tao may kagagawan yan. Tignan niyo mabuti ang mga sugat sa katawan nila. Oo nga. Kung hindi tao, aba, ano ang gagawa yan? Alimaw, posibleng isang mapanganib na aswang. Ano ka mo, aswang? Meron ba nun dito sa baryo natin? Posibleng meron na. Dahil nga sa sinapit na magkalaguyong yan. May mga sumang-ayon sa sinabi ng babaeng nagsalita na ang timbre ng boses ay tila ba masakit sa tenga. Dahil imposible daw na ang asawa ng lalaking pinatay ang may kagagawan. Saka hindi raw yun kayang gawin ng isang babae ang ganong pagpatay. Maliban na lamang kung may lahing halimaw ang babae. Nagtatalo-talo sila kung sino nga kaya ang pumatay sa dalawang bangkay na kanilang nakita. Hindi na ako nagtagal pa kaya hindi ko na narinig ang iba pa nilang mga pinag-usapan. May schedule kasi akong dapat puntahan ng araw na yon, kaya sinadya ko ang mga taong kailangan kong kausapin. Kaya lamang sa pag-iikot ko ay may mga tao akong nakakasalubong na tila ba kakaiba ang tingin sa akin. Ano ba nangyayari? Bakit iba yata sila makatingin? At may umiiwas din sa akin. Hindi naman ako nakakatakot at hindi rin nakakapangdiri ang itsura ko. Bakit kaya sila ganun? Tinignan ko
ang mukha ko sa side mirror ng aking motorsiklo. Maayos naman ang itsura ko. Sabi pa nga ng Lola Gloria ko, ay may kamukha daw akong artista. Ibig sabihin, artistahin ako. Pero bakit tila natatakot at umiiwas ang iba na nakakakita sa akin? Hindi naman sila dating ganun nung mga nakaraang araw. Napapansin ko rin ang pagbubulungan ng iba. Yun nga lang, hindi ko alam kung ano bang sinasabi nila. Gusto ko sanang magtanong, pero tila umiiwas talaga sila sa akin. Hinayaan ko na lang at hindi pinansin ang mga ito. Nagpatuloy ako sa mga taong kailangan kong kausapin, pero pansin ko ang pangamba at pag-aalala sa kanilang mukha. Saka pagkatapos ko silang kausapin, ay agad na isinasara ang kanilang pinto at bintana. Anak ng putya, ano ba talaga nangyayari? Napapraning na ako sa mga taga rito sa Baryo Baguo. Bakit ganun ang kinikilos nila? Puno ng pagtataka at katanungan ang utak ko dahil sa kakaibang kinikilos ng ibang tao. Pakiramdam ko tuloy ay may kakaiba sa itsura ko o sa amoy ko kung bakit ganun sila. Pero sa kabila noon ay tinapos ko pa rin ang trabaho ko ng araw na yon. Bago ako tuluyang umuwi sa nirerentahan kong kubo, ay naisipan kong dumaan kina Remy. Iba talaga ang dating sa akin ng dalagang yon. Namimiss ko siya at gusto ng mata at puso ko na makita siya. Dinatnan ko si Mang Luciano na nagsasalansan ng kahoy na kanyang sinibak. Nang makita niya ako, ay tila nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ko mawari kung nagulat ba siya o natakot sa akin. Anong ginagawa mo rito, Vicente? Mang Luciano, napadaan lang po. Kumusta na po kayo, Mang Luciano? Okay lang naman kami ni Remy. Napansin ko na maigpit ang hawak ng matandang lalaki sa palakol na ginagamit niya kanina sa pagsisibak ng kahoy. Para bang handa niya itong gamitin at itaga sa akin. Mang Luciano, may problema po ba? Kuan, ano kasi? Parang natatakot po kayo sa akin. Ano po ba nangyayari? Basta, huwag ka na munang pupunta dito, Vicente. Yun lang ang pakiusap ko sa'yo. Pero bakit po? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Habang nag-uusap kami ni Mang Luciano, ay nakita kong papalapit sa amin si Remy. Bakit, Vicente? Hindi mo ba alam yung tungkol sa natagpuang patay sa may sagingan? Alam ko. Ang totoo nga eh. Nakita ko ang mga biktima dahil napadaan ako doon kanina. Ang bali-balita, halimaw daw ang pumatay. Isa daw aswang. Ngayon lang nangyari ito dito sa Baryo Baguo na may natagpo ang patay. Nakagagawan ng isang aswang. Pero hindi pa po nila tiyak kung aswang nga ba talaga ang may kagagawan nun. Kaya lamang, may pinaghihinalaan sila kung sino ang pumatay sa mga yun. Ano? Sino daw? Ikaw Vicente. Ikaw ang itinuturo ng ibang taong taga rito na siyang posibleng may kagagawan ng pagpatay. Dahil sa sinabi ni Remy, ay saka pa lamang naging malinaw sa akin kung bakit kakaiba ang tingin ng mga nakakasalubong ko at tila iniiwasan ako. Natatakot sila sa akin dahil wala akong kamalay-malay na pinaghihinalaan na pala ako ng masama ng mga taga-baryo Baguo. Pero teka lang, Remy, bakit ako? Hindi akong pumatay sa kanila. Sa akin hindi ko kayang gawin yun, no? Pambihira na yan. Saka lalong hindi ako aswang. Pero yun ang nasa isipan ng ibang tao rito sa baryo. Kaya ba parang naiilang kang lumapit sa akin, Man Luciano? Maging kayo ay iniisip niyong masama ako? Nahalimaw ako, naaswang ako? Pasensya ka na, Vicente. Pero hindi mo maaalis sa akin yun. Isa pa, hindi naman kita ganap na kilala. Pero Mang Vicente, hindi po ako masamang tao. Lalong hindi ako aswang.
Ang sabi kasi nila ay nangyari lang ang patayan mula nang dumating ka dito. Ang bihira naman yan, baka nagkataon lang yun. Saka nandito ako para maningil ng mga pautang, hindi para manggulo sa mga taga rito. Kaya nga maging kami ay nag-aalala dahil baka pati kami ng itay ko ay pag-isipan ng masama ng mga tao. Huwag kayo mag-alala, akong bahala. Bukas na bukas din pupunta ako sa kapitan nitong baryo para sabihin na wala akong kinalaman sa patayang nangyari. Para hindi na rin nila ako pagdudahan. Mas mainam nga siguro na gawin mo yon. Sana, Remy, hindi ka kasama sa nagdududa sa pagkatao ko. Dahil hindi ako masamang tao, maniwala ka. Wala akong masamang record. Tsaka hindi ako halimaw. Lalo-lalo na hindi ako aswang. Narito ako sa baryo nyo para gawin lang ang trabaho ko bilang isang kolektor ng mga utang. Yun lang ang sadya ko rito, wala nang iba pa. Dahil sa nalaman ko, ay hindi ako makatulog ng gabing yon. Labis akong nag-alala dahil kabago-bago ko lang sa baryo Bagoo. Tapos paghihinalaan nila ako na isang masamang tao, na isang aswang. Samantalang itsura nga ng aswang ay hindi ko alam. Kaya dapat kong linisin ang pangalan ko. Ayokong kapag lumalabas ako ng bahay ay halimaw ang tingin nila sa akin. Kaya kinabukasan, maagang maaga pa ay nagpunta na kagad ako sa barangay para makausap ang kapitan. Kung ganon, ikaw pala yon. Ang dayo na nakatira, malapit sa paanan ng bundok. Sa kubo ni na Luciano. Opo, kapitan. Rumirenta po ako sa kubo. Dahil isa po akong loan collector. May mga utang po akong sinisingil sa mga borrower na taga rito po sa inyong baryo. Ano bang pangalan mo? Vicente po, kapitan. Ako naman si Kapitan Alba. Nakarating na rin sa akin ang sabi-sabi tungkol sa iyo, Vicente. May mga natatakot sa iyo dahil ikaw ang itinuturo nilang may kagagawa na ng nangyaring patayan. Kaya nga po nagpunta ako na maaga dito sa inyo, kapitan, para bigyang linaw po ang bagay na yan. Wala po akong alam sa krimeng yon at lalong hindi po ako halimaw. Heto po, may mga ID po ako at mga clearance na magpapatunay na wala po akong masamang record. Kapitan, malinis po ako. Malinis ang pagkatao ko. Naiintindihan kita. Saka kung may kasalanan ka, hindi ka haharap dito sa akin. Maraming salamat naman po at naiintindihan niyo po ako, kapitan. Hayaan mo, ako na ang bahala magpaliwanag sa mga taga rito. Alam ko may mga pupunta pa rito para ituro ka. Pwede mong gawin ang trabaho mo habang nandito ka sa baryo. Sagot kita. Labis ang pasasalamat ko kay Kapitan Alba dahil naiintindihan niya ako. Kaya pakiramdam ko, nagkaroon ako ng kakampi. Isa pa, wala naman talaga akong kinalaman sa hindi magandang nangyayari sa baryo. Subalit sa patuloy na paglipas pa ng mga araw, ay lumalala ang sitwasyon. Nadaragdagan ang mga napapabalitang aswang na gumagala. Kaya ganun din ang mga nagiging biktima. Nababaliwala ang ipinangako sa akin ni Kapitan Alba na siya na ang bahalang magpaliwanag sa mga taga-baryo. Nagdududa pa rin ang iba. Ang tungkol sa pangyayaring yon ay alam kong kinakabahala na rin ng mag-amang Remy at Mang Luciano. Ramdam ko na nagdududa na rin sila sa akin. Paulit-ulit ko mang sabihin na wala akong kinalaman sa mga aswang. Walang katiyakan kung naniniwala ba sila. Kapag wala ka dito sa bahay, pumupunta ba rito si Vicente? Bakit niyo po naitanong, Tay? Gusto ko lang malaman, Remy. Tay, hindi pa naman po siya uli pumapasyal dito. Kailangan dumaan siya rito sa atin. Tay, di po ba nagdududa kayo sa kanya? Dahil nga po posibleng isa siyang aswang. Kaya nga, kung magagawi siya rito sa lugar natin, ay mas magiging madali na malaman natin ang totoo. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Dahil dito. Isang bote na may lamang langis? Oo, Remy. Hindi pangkaraniwan ng langis na ito. Dahil ito ay ibinabad sa bawang at dinasalan ng orasyon. Para saan po yan, Tay?
Maaaring kumulo ang langis na narito sa bote kapag may aswang na napalapit sa boteng ito na ang layo ay 2 metro. Magkakaroon ng reaksyon ng langis kapag nakasagap ng negatibong enerhiya mula sa kampo ng dilim. Mahusay po pala yan, Tay. Kaya nga malalaman natin ang katotohanan kung nagsasabi nga ba ng totoo si Vicente o hindi. Dahil hindi maaaring magkaila ang resulta ng langis na merong orasyon. Kung anuman ang binabalak ng mag-ama tungkol sa akin ng mga pagkakataong yon, ay hindi nila mabibigyan ng katuparan. Lalo na't iniwasan ko na munang magtungo sa kanilang bahay. Subalit alam kong hindi sila titigil para gumawa ng paraan. Gusto niyo pong pumunta ako sa kubong tirahan ni Vicente? Ganun na nga, Remy. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Pero Tay, siya na mismo ang may sabi na hindi siya aswang. Hindi po halimaw si Vicente. Hindi rin tayo maaaring pakasiguro, lalo na sa panahon ngayon. Ano po bang kailangan kong gawin? Madali lang. Dadalin mo lang ang bote na may langis doon sa kubo ni Vicente. Subalit, wag na wag mong ipapahalata na dala mo to. Magkukunwari kang binibisita mo lang siya. Nakakahiya naman po yun, Tay. Baka isipin po ni Vicente at akong makita siya. Wala namang masama kung iisipin niya yon. Ang mahalaga ay malaman natin ang totoo tungkol sa kanyang pagkatao. Sige na nga po. Tapos ano pong gagawin nyo kapag positibo po ang resulta nitong langis? Ibig sabihin, niloloko tayo ni Vicente. Nagsisinungaling siya sa atin. Wala akong kamalay-malay sa pinaplanong yon ni Remy at Mang Luciano. Kaya naman, ikinatuwa ko pa nang dumalaw sa akin si Remy. Isang araw yon na wala akong trabaho, kundi naroon lang ako sa kubo. Oh, Remy, salamat sa pagbisita mo. Hindi ka na kasi nagagawi sa bahay eh. Kaya naisipan kong bumisita. Natutuwa akong pumasyal ka rito, Remy. Pwede ba akong makiinom? Nauuhaw kasi ako. Medyo malayo-layo ang nilakad ko papunta rito. Oo naman. Teka lang, kukuha lang ako ng tubig na may inom. Gusto mo ba magtimpla ako ng juice? Hindi na. Okay na sa akin ang tubig. Okay, sige. Sandali lang, hintayin mo ako. Ayan, tumalikod na si Vicente. Titignan ko tong langis na nasa bote na nandito sa loob ng bag na dala ko. Ha? Naku po, totoo ba ito? Parang kumukulo ang langis na laman itong bote. Mukhang tama nga si tatay. Nagkukunwari si Vicente. Isa siyang aswang. Remy, ito na yung tubig na hinihingi mo. Salamat, Vicente. Ano yung sinisilip mo sa loob ng dala mong bag? Ha? Wala. Kuha lang ito. Gamit ko lang. Tinitignan ko lang. Siya nga pala. Sige, kailangan ko nang umalis. Baka hinahanap na ako ni tatay. Kakarating mo lang, di ba? Naalala ko, meron pa pala akong gagawin dun sa bahay eh. Kaya sige na, mauuna na ako Uwi na ako, Vicente. Tong tubig mo, hindi mo ba iinumin? Hindi na. Kailangan ko na talagang umuwi. Nagmamadali na ako. Ikaw na lang ang uminom niyan. Sige, Vicente, salamat Nagmamadaling umalis si Remy. Bagay na aking ipinagtaka. Hindi ko alam kung bakit bigla-bigla ay nagbago ang isip niya na para bang natataranta na biglang umalis. Kaya naiwan ako sa kubo na napakunot ang noo. Katanungan sa isip ko ang kakaibang ikinilos ni Remy. Ano ba nangyari kay Remy? Parang natakot sa akin Anak ng putya, ano ba meron sa itsura ko? Lumabas ako ng bahay at lumapit sa aking motorsiklo. Tinignan ko sa side mirror ng motor ang itsura ko. Pero wala naman akong nakitang pagbabago sa mukha ko. Kaya lang, naisip ko na di kaya natakot na naman siya. Lalo na't sila ni Mang Luciano ay kasama sa nagduda sa pagkatao ko. Kaya lang, paulit-ulit ko nang sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na yon. Hindi ako masamang tao. Hindi ako
halimaw, at lalong-lalo na hindi ako isang aswang. Nang makauwi na ng kanilang bahay si Remy, ay alam kong agad niyang ipinaalam sa kanyang ama ang kanyang nadiskubre. Bagay na nanatiling lingid sa akin ng mga pagkakataong yon. Kung ganun, ay tama nga ako, Remy. Aswang nga si Vicente. Kaya lang, Tay, wala naman po tayong nakikita sa kanya na maaaring makapagsabi kung aswang nga siya. Walang palatandaan sa kanyang anyo. Sapat na nakita mong pagkulo sa langis sa loob ng boteng bitbit mo kanina. Pero Tay, ano na pong gagawin natin? Dapat na itong ipaalam kay Kapitan. Ako ang magpapatunay ng tungkol sa kakaibang pagkatao ng lalaking yon. Dahil nga sa naging resulta ng langis sa bote, ay pinanindigan ni Namang Luciano na isa kong aswang. Kaya ipinaalam niya ito kay Kapitan Alba. Mapapatunayan mo ba, Luciano, yung sinasabi mo? Oo, Kapitan. Dahil 100% na hindi sasablay ang langis. Langis? Anong langis? Heto, ang langis na narito sa bote. Dahil nang inilapit ito kay Vicente, ay kumulo ang langis. Pagpapatunay na isa siyang aswang. Nagpapatawa ka ba, Luciano? Hindi, Kapitan. May orasyon at ibinabad sa bawang ang langis na ito. Kaya ito'y mabisang gamit kapag may aswang sa paligid. Bukod doon, nakita mo ba na nagbago ng anyo si Vicente? Nakita mo ba siya na pumatay o may inataking taga rito sa baryo natin? Ay, hindi, Kapitan. Mahirap yung ginagawa mong magparatang kung wala ka matibay na ebidensya. Hindi ko basta maaaring paniwalaan yung pagkulunan langis sa bote na ipinakita mo. Paano kung nagkataon lang na kumulo yan nang inilapit kay Vicente? Sige nga. Pero, Kapitan, Tignan mo. Di ba parang kumukulo din yan ngayon? aba, oo nga, Kapitan. Ibig sabihin yan, may aswang na malapit lang dito sa ating kinalalagyan. Ewan ko, Kapitan. Baka sasabihin mong, ako ang aswang dahil dalawa lang tayo rito. Ay, syempre, hindi, Kapitan. Matagal ko na kayong kilala. Baka may ibang nilalang na malapit dito sa barangay. Ay nako, Luciano. Hindi pwedeng panghawakan yung langis na nasa bote. Mahirap na maging ebidensya yan. Hindi tayo makatitiyak. Kaya sige na. Umuwi ka na, Luciano, at kung maaari ay huwag mong ipagkakalat ang tungkol sa iyong pinaniniwalaan. Dahil maaaring mapahamak ang taong wala namang kasalanan. Hindi napaniwala ni Mang Luciano si Kapitan Alba tungkol sa kanyang hinala sa pagkatao ko. Ang tungkol sa bagay na yon ay ipinaalam naman sa akin ni Kapitan. Kaya pala ganun na lang ang tingin nila sa akin. Mas mainam na alam mo tungkol sa bagay na to, Vicente. Para naman makapag-ingat ka. Maraming salamat po sa inyo, Kapitan. Ayoko rin naman na mapapahamak ka. Kayong wala ka namang kasalanan. Tinatanaw ko pong malaking utang na loob ito, Kapitan. Maraming salamat po talaga sa inyo. Walang anuman. Tungkulin kong protekta ng lahat ng narito sa Baryo Bagoo. Kahit na dayo ka lang dito. Dahil kapag may masamang nangyari sa'yo, aba, pananagutan ko yun. Umalis ako ng barangay na nakahinga ng maluwag dahil alam ko kung kanino ako dapat mag-ingat. Pero palaisipan din sa akin ang kabutihang ipinakita ni Kapitan Alba. Kaya lamang ang hindi ko maunawaan ay ang tungkol sa sinasabing langis na nasa bote na ginamit ni Namang Luciano para matukoy kung aswang ang isang tao. Ang ipinagtataka ko ay bakit kumulo daw ang langis na nasa bote nang mailapit ito sa akin. Naalala ko si Remy, tsak kung siya ang may dala sa naturang bote ng langis nang magpunta siya sa kubo. Lalo na't hindi siya nagtagal at nagmamadaling umalis. Kaya lamang, anong dahilan ng pagkulo ng bote?
kung ito ay para matukoy ang aswang. Bakit kumulo nang ilapit sa akin? Samantalang hindi naman ako isang aswang. Pero bakit ganon? Malaking tanong yun sa utak ko. Kaya bagamat nagbigay na ng babala sa akin si Kapitan Alba, ay hindi pa rin ako dapat magpakampante dahil hindi ko alam kung ano pang binabalak ni Mang Luciano. Hindi rin ako sigurado kung paniniwalaan niya ang mga sinabi ni Kapitan. Duda pa rin ako, Remy. Saan po, Tay? Sa totoong pagkatao ni Vicente. Pero hindi po ba sinabi na ni Kapitan na wala tayong sapat na katibayan na aswang nga siya? Pero hindi maaaring pumalpak ang langis na inorasyonan. Ito ang magsasabi kung aswang ang isang tao o hindi. Pero baka nga pwede rin po magkamali, Tay. Kasi nga wala naman si Vicente nang magpunta kayo sa barangay, di ba? Kundi si Kapitan ang kausap nyo. Pero ayun, kubulo pa rin ang langis. Yun na nga ang pinagtataka ko, Remy. Abay, paano nangyari yun? Ibig sabihin, aswang si Kapitan Alba? Parang imposible naman yata yun. Ewan ko, Remy. Hindi ko rin alam. Dahil nga, matagal ko na rin kilala si Kapitan. Pero ni minsan, wala pa akong napansin sa kanya kung aswang nga ba siya. Kaya naguguluhan din ako sa mga nangyayari dito. Pero Tay, kailangan malaman kung sino nga ba talaga ang aswang dito sa baryo natin. Kundi, magpapatuloy ang patayan dito. Yun na nga, Remy. At hindi natin maaaring iasa lang sa diskarte ni Kapitan ang lahat. Dahil pare-parehong malalagay sa peligro ang buhay natin. Anak, maaari mo ba akong tulungan? Saan po, Tay? Hindi pa rin kasi ako matatahimik, Remy. Dahil nga, hindi pa rin maalis sa aking pagdududa. Kahit ano pang paliwanag ang gawin sa akin ni Kapitan Alba. Hindi pa rin naaalis sa isip nyo ang totoong pagkatao ni Vicente, ganun po ba? Yung po ba nasa utak nyo, Tay? Tama ka, Remy. Dahil hindi pa rin malinaw sa akin ang lahat. Kaya hindi mawawala sa akin ang patuloy na magduda. Sa kabila ng mga nangyayari sa baryo, maging ang mga pagdududa ng mga tao tungkol sa pagkatao ko, ay hindi ako maaaring tumigil sa aking trabaho. Kailangan kong gawin ang dahilan kung bakit naroon ako sa Baryo Bagoo. Meron akong dapat tapusing obligasyon na ipinagkatiwala sa akin ng aming opisina. Lalo na't naniniwala sila sa aking kakayahan para maobligang magbayad ang mga taong may utang sa kumpanya. Kaya kahit naroon ng pangamba, ay ginagawa ko pa rin ang aking trabaho. Umikot ako sa baryo, maging sa mga kalapit na baryo para maningil ng ipinangakong bayad ng mga taong merong pagkakautang. Kapag nagre-remit ako sa opisina at kinukumusta ng aming boss ang tungkol sa sitwasyon ko sa baryong pinagdalhan sa akin, ay sinasabi kong walang problema kahit puno na ako ng pangamba at pag-aalala. Ayoko ring malaman niya ang pagdududa sa akin ng mga taga-Baryo Bagoo. Isa pa, gusto kong maayos ang aking record kung aalis man ako sa trabaho dahil yun ang magiging basehan sa bagong kumpanya na pwede kong lipatan. Subalit ng mga sumunod na araw ay may natagpuan uling patay at malapit yun sa ilog. Ang pagkamatay nito ay kapareho ng mga naunang biktima. Maraming sugat sa katawan, may mga kagat at halos wakwak ang tiyan dahil kinuha ang laman loob. Kaya patuloy nilang pinaniniwalaan na kagagawan yun ng aswang. Dahil hindi gawain ng pangkaraniwang tao ang ganung uri ng pagpatay. Muli na naman pong umatake ang aswang, Tay. Kaya nga, kawawa ang mga biktima. Patuloy na madaragdagan ng mga napapahamak kung walang gagawin si Kapitana. Ang alam ko po ay bumuo na po siya ng mga tanod na magroronda. Sana naman ay malaman na kung sino ang aswang na yun at mahuli siya.
Hindi lang siya kailangan mahuli, kundi dapat sa kanya ay parusahan ng kamatayan. Dahil kamatayan lang ng aswang ang dapat maging kabayaran sa mga buhay na nawala. Mas dumarami ang nagiging biktima ng aswang. Pakiwari ko, nagiging malakas ang mga ito. Pero sa kabila noon, mali pa ring sisihin nila ako dahil wala akong kinalaman doon. Nagpresenta pa nga ako kay Kapitan para sumama sa mga magroronda. Kaya lang ay hindi niya ako pinayagan dahil nga sa pagdududa ng ibang tao at baka ikapahamak ko lang. Sinunod ko na lang ang payo ni Kapitan. Samantala, wala akong kamalay-malay. Nasusundan pala ako ni Lola Gloria sa lugar kung saan ako ipinadala ng aming kumpanya. Ipinaalam sa kanya ng main office at sinabi ang baryong aking kinaroroonan. Kung ganon, ikaw ang kapitan dito sa baryo? Opo, Lola. Ano po ba ang may paglilingkod ko sa inyo? Ano po sadya nyo rito? Hinahanap ko ang aking apo. Ang sabi kasi sa akin, andito siya sa inyong baryo. Dito siya ipinadala ng kanilang opisina. Sino po ba ang tao na hinahanap nyo? Si Vicente. Vicente ang pangalan niya. Gusto ko makita ang apo ko. Sabik na akong makasama siya, Kapitan. Hindi kasi ako sanay na mawalay siya ng matagal. Kilala ko po siya, Lola. Ano nga po bang pangalan nyo? Gloria. Gloria Macapagong. Saan ba rito nakatira ang apo ko? Mukhang sabik nga kayo makita ang inyong apo. Siguro po nag-iisa siyang apo nyo, no? Oo, Kapitan. Pero ang totoo, hindi ko siya tunay na apo, Kapitan. Kundi ako lang ang nagpalaki sa kanya. Maaga kasi siyang naulila sa mga magulang. Pinatay ang kanyang mga magulang dahil sa kanilang kakaibang pagkatao. Ano ka mo? Kakaibang pagkatao? Ano pong ibig nyo sabihin? Dahil pinaratagan sila na may lahi raw aswang. Mga aswang ang mga magulang ni Vicente? Yun ang nakarating sa akin. Siguro nga mga 5 taon pa lang nang mapunta sa akin si Vicente. Pero wala naman akong nakitang anuman sa kanya ng pagkakaroon ng lahing aswang habang lumalaki siya. Hindi ko nakita na nagbago kahit minsan ang kanyang itsura. Ano po bang pangalan ng mga magulang ni Vicente? Ayon sa pagkakatanda ko, ang pangalan ng nanay niya ay Perla at ang tatay niya naman ay Alessandro. Sigurado po ba kayo? Oo naman. Sigurado, 100%. Bakit po, Kapitan? Kilala niyo ba mga magulang ni Vicente? Oh, Kapitan. Hindi niyo na po sinagot ang tanong ko. Mas mabuting samahan ko na po kayo sa tirahan ni Vicente, Lola. Kayo ang sasama sa akin mismo, Kapitan. Opo. Nakakahiya naman. Abay, maaari niyo namang ipag-utos na labang sa iba o kahit sa tanod ninyo na samahan ako sa tinitirhan ni Vicente. Hindi po, Lola. Ako na lang po. Dahil kailangan ko rin makausap ang apo nyo. May mahalagang bagay akong dapat ipaalam sa kanya. Gusto kong kaharap din kayo dahil may kinalaman yon sa pagkatao niya. Masama ang pakiramdam ko ng araw na yon. Kaya nagpasya kong wag na munang gawin ang aking trabaho. Hindi na muna ako pumunta sa mga taong dapat kong singilin at kausapin. Kailangan ko muna ng pahinga. Lumabas ako ng kubo para mag-inat-inat at magpapawis. Pero nakita kong may paparating at kahit malayo pa, ay nakita kong pamilyar sa akin ang matandang babaeng kasama ni Kapitan Alba. Ang biglang kaba sa dibdib ko ay napalitan ng kasiyahan at pagtataka dahil tiyak kong si Lola Gloria ang kasama na yon ni Kapitan. Nang makalapit na sa kubo ang dalawa, ay agad kong niyakap ng maigpit ang lola ko. Wala pang 1 buwan mula nang magkalayo kami. Pero sobra-sobra ko na talaga siyang na-miss.
Gaski batang ere, bitiwan mo nga ako. Gusto mo ba ako mamatay sa yakap mo? Abay, sobrang higpit naman. Aray ko, mapipilayan ako sa ginagawa mo, nabuho ka. Pasensya na po, Lola. Sobra ko po talaga kasi kayong na-miss eh. Ako po ba? Na-miss niyo po ba ako, Lola Gloria? Ay, pampihira itong batang ito. Nagtanong ka pa. Kung hindi kita na-miss, pupunta ba ako rin eh? Eh, napakalayo naman pala nitong pinagtapunan sa'yo ng opisina ninyo. Okay lang po, Lola. Saka, kailangan dalhin ako rito eh. Alam niyo naman, na hindi po magandang nangyari doon sa lugar kung saan po ako naka-assign dati. Alam ko naman yun, Apo. Kapitan, salamat po pala sa paggatid po sa lola ko ha. Sabi kasi ni Kapitan, kailangan ka rin niyang makausap, Apo. Ho? May sasabihin po kayo sa akin, Kapitan? Oo, Vicente. Kaya maaari ba doon tayo sa loob ng kubo para maayos tayo makapag-usap? Oo naman po, Kapitan. Halika po, pasok po tayo para makapagkape ka na rin. Nakapag-init po ako ng tubig eh. Nauna na akong pumasok sa kubo at kasunod sina Lola Gloria at Kapitan Alba. Naghanda naman ako ng kape na aming maiinom. Habang kaharap ko sina Kapitan at Lola, ay napansin ko ang makahulugang titig sa akin ni Kapitan Alba. Dahil sa sinabi ni Lola Gloria, ay natiyak kong wala rin siyang alam sa gustong sabihin ni Kapitan. Nandito na tayo sa harap ng aking apo, Kapitana. Nabanggit mo kanina na may nais kang sabihin. Tungkol ito sa mga magulang ni Vicente. Ano ho? Kilala niyo po ang mga magulang ko? Oo, Vicente. Mangyaring personal ko silang kakilala nung pareho pa silang nabubuhay. Alam ko rin ang dahilan ng kanilang kamatayan. Ano po bang dahilan ng kamatayan nila? Wala bang sinabi sa'yo ang Lola Gloria mo? Wala po eh. Dahil ayoko na ring malaman pa niya ang totoo, Kapitana. Dahil nag-aalala kong hindi yun makakabuti sa'yo, Apo. Kaya pinili kong inihib na lang. Yun nga lang. Kakilala pala sila ni Kapitana. Pero, Lola, Kapitan, gusto ko po malaman ang totoo. Ako na magsasabi. Pinatay sila dahil pinaratakang mga aswang. Ano ho? Aswang po ang mga magulang ko? Totoo po ba yung sinasabi niyo, Lola Gloria? Hindi ko tiyak. Pero yun ang nalaman ko. Pero habang lumalaki ka, wala naman akong nakitang kakaiba sa'yo, Apo. Normal ka, katulad ng ibang bata. Pero yun ang totoo, Vicente. Totoong aswang ang nanay at tatay mo. Ganun na lamang ang gulat ko sa sinabi ni Kapitan Alba. Pinatunayan niyang aswang ang mga namatay kong magulang. Hindi na yun ikinagulat ni Lola Gloria. Pero mula nang alagaan at palakihin niya ako, ay wala siyang nakitang anuman na makapagpapahiwatig na may lahi akong aswang. Kaya labang, hindi ko kinakitaan si Vicente ng pagiging aswang habang siya ay lumalaki. Dahil ibang tao ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Ni minsan, ay hindi siya nakatikim ng pagkain o inumin ng pagiging aswang. Kaya hindi nabuhay at naging aktibo sa sistema niya ang dugo ng aswang. Pero naramdaman yon ng mga aswang na naninirahan dito sa Baryo Bagoo. Dahil ang pagdating dito ni Vicente ay nagpalakas sa pagiging aswang nila. Katulad ko, naramdaman ko sa sarili ko ang lakas. Kaya nga dapat kitang protektahan sa kamay ng mga taong nagpaplano sa iyo ng masama. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin, Kapitan? Isa po kayong aswang? Oo, Vicente. Magkauri tayo. Kaya simula pa lang ay naging magaan na ang loob ko sa iyo. Dahil naramdaman ko yon na makita kita. Lukso ng dugo sa pagiging aswang. At hindi lang pala tayo magkauri, kundi naging matalik kong kaibigan ang mga magulang mo. Kaya dapat lang na sa pamamagitan mo ay ipagpatuloy ang lahi ng aswang na palalaganapin natin dito sa baryong pinamumunuan ko. Hindi ko gusto ang pinaplano mo, Kapitan. Gagamitin mo ang apo ko.
para lalo pang lumakas sa mga aswang na narito sa baryo. Sa pagtungtong pa lang ni Vicente dito, naramdaman na ng mga kauri naming aswang ang pagbabago ng kanilang lakas. At ikaw ang nagdala nun dito, iho. Dahil nananalaytay yon sa mga dugo mo na nagpapainit sa aming sistema. Kaya hindi nagkataon lang ang pagdating mo rito. Dahil yun ang itinakda. Hindi maaari, Kapitan. Hindi ako papayag. Wala ka na magagawa pa, Aling Gloria. Dahil nagsisimula na ang mga kauri ko sa kanilang paggasik ng lagim. Katunayan, marami na silang naging biktima at madadagdagan pa yon. Kung ganun, alam niyo po, Kapitan, kung sino po may kagagawan ng pagpatay? Oo. Sabi ko nga mga kauri ko, kauri natin. At ang ginagawa kong pagroronda ay isang malaking palabas lamang. Dahil mismong ang mga tanod na nagroronda ay mga aswang na pumapatay. Napakasama niyo, Kapitan. Hindi ako papayag na maging masama ang apo ko. Oo nga't may dugo siyang aswang, pero pinalaki ko siyang mabait. At hindi kayang gumawa ng masama, lalo na ang pumatay. Dahil ayoko na maging halimaw siya. Pero hindi mo mababago ang katotohanan sa pagkatao niya. Lalabas at lalabas ang tunay mong pagkatao, Vicente. Ayoko, Kapitan. Hindi maaaring maging kasama niyo ako para pumatay. Ako bahala sa iyo, Apo. Hindi ko hahayaan na binabalak ng kapitan ninyo na isa palang aswang. Walang maaaring humadlang sa nakatakda, Aling Gloria. At kung magpupumilit kang humadlang, pasensya na. Dahil mapipilitan akong unahin ka. Tumayo si Kapitan sa harap namin ni Lola Gloria. Kitang-kita ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang anyo at pagiging isang nakakatakot na aswang. Diyos ko, huwag mong pakikialaman ng lola ko, Kapitan! Huwag ka lalapit! Pasaway ang lola mo. Gusto niyang hadlagan ang dapat mangyari. Hindi ka niya maaaring ipagdamot dahil kauri ka namin at yun ang nararapat sa'yo. Ang sumama sa amin bilang isang aswang at sundin ang nais ng pamarang dugo ng iyong mga magulang. Hindi ikaw ang masusunod, Kapitan, kundi kung ano ang gusto at kung ano ang tama para sa apo ko. At hindi ako natatakot sa iyo, damuho ka! Mula sa suot na saya ay may kinuha si Lola Gloria na panyo. Nakabuhol ang panyo at agad nakinalag ang pagkakabuhol nito. Lumitaw sa binuksang panyo ang isang bagay na tila itim na buto. Sige, subukan mo sugaban ako, Kapitan, at may paglalagyan ka! Biglang napaurong ang aswang na si Kapitan Alba nang makita ang itim na bagay na nasa panyo ni Lola Gloria. Mula sa bagay na yon ay may itim na usok na lumalabas na hindi nagugustuhan ng aswang. Kaya tila naliligalig itong tumakbo palabas ng kubo at hanggang magtungo sa kakawyan. Kakaiba ang pagiging aswang ni Kapitan Alba. Hindi lang sa gabi ito may kakayahang magbago ng anyo, kundi kahit anumang oras, araw man ito o gabi. Nang makalayo na ang aswang, ay napanatag ang loob ni Lola Gloria. Subalit ang kalooban ko ay naguguluhan. Nahihirapan pa rin akong tanggapin ang katotohanan tungkol sa aking pagkatao. Nasa dugo ko ang pagiging aswang. Yun ang pinatunayan ni Kapitan Alba. Kaya naiintindihan ko na ngayon ang tingin sa akin ng ibang taga-baryo. Marami pala sa mga taga-baryo Bagoo ang mga aswang. Kasama na roon ang ibang pinupuntahan ko para singilin. Kaya pala, ganon ang nararamdaman ko kapag nakakausap ko sila. Hindi ko dati yung kayang ipaliwanag sa sarili ko. Subalit ngayon, ay naging malinaw na sa akin ang lahat. Galing, Lola Gloria. Natakot si Kapitan sa itim na bagay na nasa panyo nyo. Mutya ng buto ng kasoy pag ginamit ko, Apo. Isang kulay itim na buto ng kasoy
na magagamit na pangontra sa mga aswang. Maaari ding gamitin para labanan sila. Isang anting-anting. Buti na lang at meron kayo niyan. Pero bakit walang epekto sa akin ng mutya na sinasabi nyo? Samantalang isa rin po akong aswang, gaya ng sinabi ni Kapitan. Dahil hindi pa lubusang nabubuo sa iyo ang pagiging aswang. Dahil sabi nga ni Kapitan, kahit minsan ay hindi ka pa nakakakain ng pagkain ng isang aswang, maging ang uminom ng sariwang dugo. Kaya nakokontrol ang sistema ng katawan mo na maging aswang ka. Isa pa maliit ka pa ay lagi kitang dinadala sa simbahan at ipinagdarasal ko sa ating Panginoong Hesus na lumaki kang mabuting tao at hindi ka pagtagumpayan ng kadiliman. Malamang, yun nga po ang dahilan, Lola Gloria. Pero ayoko po magpatuloy sa kanilang kasamaan ng mga aswang po dito. Abay dapat lang. Kaya kailangan mahadlangan ang anumang plano ni Kapitan Alba. Hindi sila dapat magtagumpay at pagharian ng kasamaan ang baryong ito. Kailangan harapin po natin si Kapitan. Samantala, nang makauwi si Kapitan Alba sa kanyang bahay, ay alam kong masama ang kanyang loob. Dahil nabigo siyang kumbinsin ako. Hindi rin yun papayagan ni Lola Gloria na mangyari. Ayaw niyang maging ganap akong aswang at gamitin nila. Buwisit! Buwisit! Hayop na matandang yun. Kung ano-anong sinasabi. Kailangan ng aming lahi ang lakas ni Vicente. Nasa dugo niya ang malakas na uri ng aswang na gaya ng kanyang mga magulang. Kailangan pakinabangan namin siya. Pero dahil sa matandang si Gloria, mukhang kauri pa namin ang magiging malakas naming kalaban. Dapat akong makagawa ng paraan. Hindi maaaring siya pa mismo ang pipigil sa amin. Ang mag-amang si Luciano at Remy. Tama. Maaari ko silang gamitin. Wala pa silang alam sa katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Naghihinala sila tungkol kay Vicente. Kaya sasakyan ko ang hinala nilang yun para sa aking pinaplano. Ang tungkol sa mga nangyari ay nais ko sanang ilapit kina Mang Luciano at Remy dahil alam kong matutulungan nila ako, lalo na't galit silang mag-ama sa mga nilalang na pumapatay sa baryo. Buo sa paniniwala nila na aswang nga ang may kagagawan noon. Kaya lamang, bago pa ako magpunta sa bahay ni Mang Luciano at Remy, ay pinuntahan na pala ni Kapitan ang mag-ama. Kapitan, kayo pala. Ano sadya niyo rito? Malagang malaman yon totoo. At tulungan kaming bigyan ng hustisya ang mga taong pinatay ng aswang. Maasahan niyo po kami sa bagay na yan, Kapitan. Handa po kaming tumulong ni tatay. Kilala niyo na po ba kung sino po ang aswang? Oo, Remy. At tama ang kutob nyo. Si Vicente. Si Vicente ang tunay na aswang. Sigurado po kayo? Kailan lang po sinabi niyong hindi siya at wala kaming sapat na katibayan. Pero ngayon kayo na po mismo na nagsasabi na si Vicente po ang aswang. Dahil yun ang totoo at natitiyak ko yun. Napatunayan ko yun. Kaya gusto kong may tumulong sa amin para mapatay siya sa paraang naisip ko. Paano po, Kapitan? Gusto po naming tumulong. Kailangan makainom si Vicente ng espesyal na alak na ito. Kapag nainom niya ito, ay manghihina siya at mawawalan ng malay. At yun ang pagkakataon natin para hulihin siya at igapos. Susunugin natin siya ng buhay. Pero Kapitan, paano kung mali kayo? Remy, sundin na lang natin si Kapitan. Saka sigurado na siya. Mas alam niya ang makakabuti sa baryo natin. At para matapos na rin ang nangyayaring lagim at wala nang mapahamak pa. Ang naging pagbisita na yon ni Kapitan kina Mang Luciano at Remy ay hindi naging lingid sa amin ni Lola Gloria
Nakita namin siya nang magpunta sa bahay ng mag-ama hanggang sa umalis ito. Kakaiba ang ngiti ni Kapitan Alba nang umalis sa bahay ni Remy. Kailangan makainom ng espesyal na alak si Vicente. Alak na hinaluan ko ng dugo ng tao. Kapag nakainom siya nun, magiging aktibo sa sistema niya ang dugo ng pagiging aswang. Kaya wala siyang ibang pagpipilian, kundi ang maging ganap na rin na aswang at sumama sa amin. Baka nga siya pa ang pumatay sa kanyang Lola Gloria kapag patuloy itong nakialam. Dahil hindi lang katawan ni Vicente maaaring magbago, kundi pati na rin ang takbo ng kanyang pag-iisip. Bago pa tuluyang umalis si Kapitan Alba, ay sumulyap muna ito sa bahay ni Remy. Alam kong umaasa ito na magtatagumpay ang kanyang plano. Nang makalayo na si Kapitan, ay saka naman kami nagpunta sa bahay ni Remy. Maaliwala sa mukha niya at wala na noon si Mang Luciano na lumabas daw ng bahay. Ipinakilala ko si Remy sa aking Lola Gloria. Dahil nagduda ako sa ginawang pagpunta ni Kapitan Alba sa bahay ni Remy, kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Tinanong ko si Remy. Hindi naman inilihim ni Remy ang napag-usapan nila ni Kapitan dahil alam kong hindi pa rin siya naniniwala sa sabi-sabi ng mga tao tungkol sa akin. Sinabi ni Kapitan na ako ang aswang na pumapatay. Oo, Vicente. Heto nga, may ibinigay na alak na dapat daw ipainom sa'yo. Lagang hindi ka natitigilan na po. Patingin nga ng alak na yan, iha. Ibinigay ni Remy ang alak kay Lola Gloria. Inalog at pinagmasdan niyang mabuti yun. Inalis ang takip ng bote at inamoy yun ni Lola. Napailing siya nang maamoy ang laman ng bote. Hindi ito basta alak lang. Hinaluan ito ng dugo ng tao. Hindi ako maaaring magkamali. Ano po? May halong dugo ng tao? Oo, kaya dapat itapon ito. Lumabas ng bahay si Lola Gloria at ibinalibag sa gawing damuhan ang bote ng alak. Tumama ito sa matigas na bagay at nabasag. Siya namang pagdating ng tatay ni Remy na si Mang Luciano. Remy, anong ginawa mo? At hinayaan mong itinapon na matandang yan ang alak na bigay ni Kapitan? Dahil hindi raw po yung basta alak, kundi may halong dugo po ng tao. Ganon na nga. Kaya hindi yun dapat mainom ng apo ko. Sandali nga. Sino naman kayo? Siya po ang Lola Gloria ko, Mang Luciano. Naparito po kami dahil alam namin na ikaw lang po makakatulong sa amin. Paano ko tutulungan ng isang aswang na kagaya mo? Dapat nga, mawala ka rito sa baryo, Vicente. Dahil ikaw ang nagdadala ng kamalasan dito. Yun nga po sadya namin eh. Dahil gaya nyo, ay nais ko ding matigil na ang nangyayaring kaguluhan dito, Mang Luciano. Kung meron man dapat mawala dito at dapat nalipulin, yun ay walang iba kundi ang inyong kapitan. Siya ang pinuno ng mga aswang dito sa inyong baryo. Sandali. Ano ba yung sinasabi niyo, Aling Gloria? Yun ang katotohanan. Si Kapitan Alba, siya ang totoong masama at hindi ang apo ko. Kaya gusto kong magtulungan tayo kung paano matatapos ang binubuong kasamaan ng kapitan na yon. Katuwang ang mga aswang na naninirahan dito sa baryo ninyo. Si Kapitan Alba, ang pinuno ng mga aswang. Diyos ko, kung ganon, may kinalaman siya sa mga nangyayaring patayan. Ganun na nga po, Mang Luciano. Kaya si Kapitan ang siyang dapat na mawala dito para matapos na rin ang lagim dito sa baryo. Tama pala ang naging pagtugon ng langis. Dahil kumulo ito nang mapalapit kay Kapitan Alba. Isa nga pala siyang aswang. Kaya lang, ikaw man, Vicente, paano mo may papaliwanag ang pagkulo ng langis
nang mapalapit ka rito? Isa ka rin bang aswang? Tama ka, Luciano. Dahil nasa dugo ng apo ko ang pagiging aswang. Pero tinitiyak ko sa inyo, hindi siya masama. Nasa dugo lang niya ang pagiging aswang. Subalit, hindi niya kailanman ibinubuhay ang pagiging aswang. Hindi siya masama dahil lumaki siya sa akin. Kaya kilala ko siya. Paniwalaan niyo po sana ang lola ko. Dahil wala po akong masamang gagawin. Hindi ko rin po gusto na maging masama at maging halimaw. Ang nais ko lang po ay katahimikan. Lalo na para po sa baryong ito. Hindi ko alam kung paniniwalaan ba ni Mang Luciano ang mga sinabi ko. Pero kailangang mapaniwala ko siya. Dahil kailangan kong makasama siya sa pagharap sa mga masasamang nilalang. Maniniwala lamang ako kung magiging kakampi kita para harapin ang tunay na aswang. Opo, Mang Luciano. Katunayan nga, ibinigay po sa akin ni Lola Gloria ang mutya po ng kasoy para gamitin laban sa mga aswang. Tamang-tama. Ako man ay may taglay ding mutya. Mutya ito mula sa tumbong ng nyog na galing pa sa mga ninuno ko na may laing mababangis na antingero at manunugis. Kaya nga meron din akong langis na maaaring tumukoy ng isang aswang. Tama lang na magtulungan kayong dalawa. Kung ikaw pala ay may lahing manunugis at antingero. May naisip akong paraan na gagawin natin, Vicente. Ano po yun, Mang Luciano? Dahil nakumbinsi na namin ni Lola si Mang Luciano, kaya siya na mismo ang umisip ng kaparaanan kung paano namin haharapin ang pinuno ng mga aswang na si Kapitan Alba. Ginamit niya ang naging kasunduan nila ni Kapitan para gawin ang naisip na plano. Kaya mag-isa siyang nakipag-usap kay Kapitan Alba. Inaasahan kong may dala kang magandang balita, Luciano. Kaya nga nagpunta ko rito, Kapitan. Nagawa niyo na ba sinabi ko? Napainom niyo na ba kay Vicente ang espesyal na alak? Hindi pa. Dahil si Remy ang gagawa nun. Sa kanya ko yun ipinaubaya. Kayang-kayang gawin yun ng anak ko. Dahil alam kong malapit sila sa isa't isa. Dapat na siyang makainom sa lalong madaling panahon, Luciano. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Maaaring sa pagkakataong ito ay naroon na sa bahay ko si Vicente at baka gumagawa na ng paraan si Remy para mapainom sa binata ang espesyal na alak na ibinigay mo. Tama-tama. Maaari kayong sumama sa akin pagdating natin doon. Baka wala nang malay si Vicente. Susunod na lamang ako, Luciano. Meron pa akong dapat gawin. Mahalagang makausap ko sila. May mga kakausapin kayo? Oo, ang mga tanod. Para sila ang tuluyang tatapos kay Vicente. Nauna nang umalis si Mang Luciano. Hindi alam ni Kapitan na si Mang Luciano ay isang manunugis at malupit na antingero. Iniwan niya na si Kapitan Alba. Habang papalayo si Mang Luciano ay sinundan pa ito ng tingin ni Kapitan. Makahulugan ang ngisi nito. Pagdating namin ng mga tanod sa bahay ni Luciano at nakainom na si Vicente ng alak na may halong dugo, katiyakan na yon ng pagiging ganap niyang aswang. Wala nang makakapigil pa sa amin. At sina Luciano, malamang sila pa ang magiging unang biktima ni Vicente. Maaari din namang makakuha ko ng dugo mula kay Vicente. Kapag nainom ko ang dugo galing sa kanya, mas magiging malakas ako dahil maisasalin sa akin ang dugo ng malakas na aswang mula sa kanyang mga magulang. Kaya mas magiging makapangyarihan ako. Nagbalik na si Mang Luciano sa kanyang bahay kung saan ay naghihintay kami. Ipinaalam niya sa amin ang napag-usapan nila ni Kapitan Alba. Kaya natitiyak kong kasama nga nito ang mga tanod na katulad niya na mga aswang. Habang naghihintay kami sa pagdating nila, ay muli kaming bumuo ng magiging plano. Naghintay kami hanggang sa pagsapit ng dilim. Posibleng yun ang sandali
ng pagpunta ni na Kapitan sa bahay ni na Mang Luciano na hindi nila alam na isang mabangis na manunugis at antingero. Nang dumilim na, naghanda na kami. Umalis kami ng bahay. Nagkanya-kanya kami ng kubli sa kasukalan malapit lamang sa mismong bahay ni na Mang Luciano. Yun ang napagkasunduan naming paraan dahil hindi rin namin alam kung ano ba talaga ang binabalak gawin ni na Kapitan Alba. Mula sa pinagkukublian namin ay nakita namin na dumating si na Kapitan Alba kasama ang 6 na tanod. Pilim-pili ang mga ito dahil malalaki ang mga katawan. Magkasama sina Lola Gloria at Remy at malayo sila sa kinaroroonan namin ni Mang Luciano. Kami ni Mang Luciano ang magkasamang nakamasid sa grupo ni Kapitan Alba. Nakikiramdam kami sa gagawin nila. Luciano! Luciano! Kapitan, nakasara ang bahay. Parang walang tao ah. May usapan kami. Kaya alam ko narito si Luciano. Pero tahimik ang loob ng bahay eh. Narinig namin ang paulit-ulit na pagtawag ni Kapitana. Tinawag niya si Mang Luciano na ng mga sandaling yon ay kasama ko. Kapitan, wala talagang tao. Hindi maganda kutob ko. Mukhang naisahan ako ng hayop na Lucianong yon. Walang iyasa. Pagbabayaran niya ang ginawa niyang panluloko sa akin. Biglang nagbago ang anyo ni Kapitana. Naging isang nakakatakot na halimaw ito. Lumaki ang katawan at puno yun ng makakapal na balahibo. Ang muka ay katulad ng pinaghalong sigbin at baboy ramo. May malaking pangil na nakalitaw. Galit na binalya ni Kapitan Alba ang pintuan ng bahay ni Mang Luciano hanggang sa mawasak. Pinasok niya ang bahay pero wala siyang nakitang anuman sa loob. Kaya galit na lumabas. Wala rito si Luciano at wala rin dito si Vicente na sabi niya ay dadalhin niya. Hindi ako papayag na malinlang nila. Magbabayad sila. Mga kasama, hanapin natin sila. Kailangan makuha natin si Vicente sa kahit na anong paraan. Dinig na dinig namin ni Mang Luciano ang pagwawala ng pinuno ng mga aswang. Nagulat na lamang ako sa biglang ginawa ni Mang Luciano. Hindi ko na siya nagawang pigilan pa. Bigla siyang nagpakita kay Kapitan Alba. Ako ba ang hinahanap mo, Kapitan Alba? Manloloko ka, Luciano. May usapan tayo. Paiinumin mo ng espesyal na alak si Vicente. Alam ko na ang totoo, Kapitan Alba. Hayagan mo na rin ipinakita sa akin ang tunay mong pagkatao. Ang iyong pagiging aswang. Nagkamali ka na kinalaban. Ipapatikim ko sa iyo ang galit na mga aswang. Mga kasamang tanod, sugurin ang walang yan. Unahin na siyang patayin at pagsaluhan ang kanyang laman. Ikaw ang nagkamali na kinalaban. Hindi mo alam na isa kong malupit na antingero at manunugis. Bigla na ring nagbago ang anyo ng mga tanod. Naging nakakatakot na aswang din sila. Agad silang sumugod kay Mang Luciano na ng mga sandaling yon ay nakahanda. Hawak niya ang isang palakol habang taglay sa katawan niya ang mutya mula sa tumbong ng nyog na minana pa niya sa kanyang mga ninuno na antingero. Sa ginawang pagsugod ng mga tanod na aswang kay Mang Luciano ay agad silang sinalubong ng matandang antingero. Iniharap sa mga ito ang kanyang hawak na palakol. May aswang na naputulan ng braso, may tinamaan sa ulo, subalit nanatiling buhay at patuloy na lumalaban. Sadyang may kakaibang lakas ang mga aswang na sumugod kay Mang Luciano. Nang makita ko na nanganganib si Mang Luciano, ay napilitan na rin akong lumabas para tulungan siya. Kaya nakita na rin ako ni Kapitan Alba. Andito ka rin, Vicente!
At kinampihan mo pa si Luciano! Oo, Kapitan. Dahil sa panig ako ng kabutihan. Nasa dugo mo ang pagiging aswang. Sa amin ka dapat pumanig. Nahihibang ka na ba? Hindi ako nahihibang. At hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Kaya uunahin kong patayin ang mga kasama mong tanod bago pa mapahamak si Mang Luciano. Hindi mo gagawin yan. Hindi mo maaaring patayin ang mga kauri mo. Kaya kong gawin yon. Dahil sabi ko nga sa'yo, hindi ko kayang tanggapin ang pagiging aswang. Bago pa tuluyang mapahamak si Mang Luciano, ay sinugod ko na ang mga tanod na aswang. Gamit ko ang patalim na ipinagamit sa akin ni Mang Luciano at inatake ko sila. Kaya naman, sa maikling sandali lang, ay nagawa ko silang talunin. Kaya ang isinunod ko ay si Kapitan Alba. Hindi, Vicente. Huwag ka lalapit. Bakit? Naduduwag ka ba sa akin, ha, Kapitan? Sige, magkasubukan tayo ngayon. Hindi maaari. Sa bawat takbang ko, papalapit kay Kapitan Alba, ay umuurong naman siya sa akin. Natatakot siya na tila nababahala na atakihin ko. Ano, Kapitan? Naduduwag ka ba? Hindi mo ako kaya, no? Ngayon mo ipakita ang tapang mo. Dapat mo rin pagbayaran ang ginawa ninyong pagpatay sa mga taga rito sa baryo. Ginagawa lamang ng mga kauri ko ang kanilang dapat gawin. Yun ay ang magasig ng kasamaan. Na dapat nang maihinto. Halika, lumapit ka sa akin, Kapitan Alba, para magkasubukan na tayo, para matapos ng kasamaan mong hayop ka. Sa halip na sumugod sa akin si Kapitan Alba, ay si Mang Luciano ang kanyang inatake. Nagpambuno ang dalawa. Matandang aswang laban sa matanda ring antingero. Hindi natiis ni Remy ang nakitang pag-atake sa tatay niya ng pinunong aswang. Lumabas siya sa pinagtataguan para tulungan ang ama. Pinigilan naman siya ni Lola Gloria. Kaya nalantad kay Kapitan Alba na naroon din pala sina Lola Gloria at Remy. Nakita ko na biglang iniwan ni Kapitan Alba si Mang Luciano at sinunggaban nito si Lola Gloria. Walang hiya ka! Nakakadiri kang aswang ka! Bitiwan mo ako! Huwag mong pakialaman ang lola ko! Bitiwan mo siya! Kundi, mapipilitan akong atakihin ka! Alam ko na natatakot ka sa akin dahil hindi mo ko kayang harapin. Mas malakas ang dugo ng aswang na nasa katawan ko! Tama ka, Vicente. Pero nakahanap na ako ng alas. Hawak ko na to ngayon. Ang iyong Lola Gloria. Anong gagawin mo sa lola ko, hayop ka? Duwag! Hawak ko na ang buhay niya. Kung ayaw mo may masamang mangyari sa kanya, dapat sumunod ka sa ibig kong mangyari. Meron akong kondisyon na hihingin sa'yo. Anong kondisyon yun? Gamitin mo ang hawak mong patalim. Sugatan mo ang katawan mo at ilagay mo sa isang lalagyan. Saka mo ibigay sa akin. Nababaliw ka na ba? Bakit ko naman gagawin yun? Tsaka anong gagawin mo sa dugo ko? Ako na nakakaalam nun. Susundin mo ba ang kondisyon ko? O kailangan mo na magpaalam sa lola mo? Vicente, apo, huwag mo siyang susundin. May masama siyang binabalak sa pinagagawa niya sa iyo. Kapag sinunod mo siya, iinumin niya ang dugo mo. Mas magiging malakas siya. Manghihina ka at paghaharian nila ang baryong ito. Masama pala ang plano mo, hayop ka. Hindi mo gagawin yon. O tuluyan ang mawawala ang matandang ito. Wag! Wag mong sasaktan ang lola ko. Para wala nang mahabang usapan, gawin mo na ang ipinag-uutos ko sa'yo. Kumuha ka na ng lalagyan at sugatan mo na ang sarili mo. Kung di mo pa rin gagawin yun, isang sakmal ko lang sa lola mo. Matutulad siya sa mga natagpo ang patay. Nawakwak ang katawan.
Ayokong mawala ang lola ko. Kaya pumasok ako ng bahay ni Mang Luciano at kumuha ng lalagyan. Gamit ang patalim na hawak ko ay sinugatan ko ang aking pulso. Tumulo ang dugo at ipinatak ko sa isang baso at nangalahati ang laman nito. Masunurin ka pala. Natatakam na akong inumin ang dugo mo. Para pakinabangan ko na rin ang lakas sa loob mo. Ibibigay ko to sa'yo kung pakakawalan mo ang lola ko. Apo, huwag mo sundin ang aswang na ito. Pagsisisihan mo kapag ibinigay mo ang dugo mo sa kanya. Naghihintay ako, Vicente. Lola, hindi ko kaya mapahamak ka. Kaya kahit ano gagawin ko, hindi man kita totoong lola. Mahal na mahal kita, Lola Gloria. Alam ko na naging napakabuti mong lola. Hindi mo ako pinabayaan at minahal mo ako. Ayoko pong mawala kayo. Pero hindi dapat magpatuloy ang kasamaan ng mga aswang at maging malakas ang kanilang pinuno. Hindi na baling mawala ako. Basta matapos lamang ang kasamaan nila. Ikaw lang ang maaaring tumapos doon. Hindi ko alam ang aking gagawin. Naguguluhan ako sa dapat kong piliin. Mahal ko si Lola Gloria at ayokong mapahamak siya. Pero gusto ko ring matapos na ang kasamaan ni na Kapitan Alba. Kailangan ko lang magdesisyon. Pinili ko ang pagmamahal sa aking lola. Heto! Kunin mo ang baso ng dugo ko at pakawalan mo na ang lola ko, hayop ka! Iniabot ko kay Kapitan Alba ang baso ng dugo ko. Binitiwan niya rin si Lola Gloria. Subalit bago pa mahawakan ni Kapitan ang baso, ay inihagis ni Mang Luciano at pinalipad sa ere ang hawak niyang palakol. Asintado ito, kaya tumama ang palakol sa basong hawak ko, kaya nabasag yun. Kumalat ang dugo sa hangin bago tuluyang pumatak sa lupa. Hindi pwede ito! Ang dugo! Nilamulamutak ni Kapitan Alba ang dugo sa lupa. Ngunit isang dugo ay wala siyang natikman. Ganun na lamang ang panghihinayang niya. Saglit na nawala sa kanyang wisyo ang pinunong aswang. Natulala ito, saka sinamantala ko ang pagkakataong yon upang atakihin siya. Maigpit kong hawak ng mga sandaling yon ang patalim. Kaya ginamit ko yon upang ibaon sa katawan ni Kapitan. Ilang ulit kong itinusok yon. Nagwala at sumigaw si Kapitan Alba na totoong nasasaktan. Nang bumulagta ito ay nakita kong nakabuka ang kanyang bibig. Kaya kinuha ko ang mutya na ibinigay sa akin ni Lola Gloria na nasa bulsa ng suot kong pantalon. Ipinasok ko yon sa bibig ni Kapitan. Nagkikikisay ang katawan nito hanggang sa unti-unting lumubo ang katawan hanggang sa tuluyang sumabog. Sa pagkalusaw ng katawan ni Kapitan Alba, lumapit sa akin si Lola Gloria kasama si Remy. Lumapit na rin si Mang Luciano para magpasalamat. Ako po dapat na magpasalamat sa inyo, Mang Luciano, dahil di niyo po hinayaan na makainom ng dugo si Kapitan. Dahil magiging malaking problema yon. Pero naiintindihan kita kung bakit mo nagawa yon. Dahil yon sa pagmamahal mo sa iyong lola. Tama po kayo. Di ko po kayang mawala si Lola Gloria. Salamat sa iyo, Apo. Napatunayan ko kung gaano ako kahalaga sa iyo. Pero Tay, sa kabila ng mga nangyari, hindi pa rin natin maaalis na may dugo pa ring aswang si Vicente. Agmutya ng tumbong ng nyog. Yun ang tuluyang makakagamot sa kanya. At handa ko yung ibigay kay Vicente para tuluyan ng mawalan ng bisa sa katawan niya ang dugo ng aswang at ganap nang maalis yun. Gagawin mo yon para sa apo ko, Luciano? Oo, Gloria. Dahil alam kong yun din ang nais ng anak ko. Hindi man siya nagsasabi sa akin. Alam ko na may pagtingin siya kay Vicente at dama kong ganun din si Vicente sa aking anak. Nagkatinginan kami ni Remy. Isang matamis na ngiti
ang lumitaw sa labi niya. Sapat na ang ngiting yun para maintindihan ko ang ibig niyang ipahiwatig. Tama si Mang Luciano sa sinabi niya. Kaya pagkatapos ng mga nangyari, ay magkakaroon na rin ako ng pagkakataon para mahalin si Remy at ganun din siya sa akin. Salamat naman sa aming kumpanya. Puno man ng dahilan ang pagkakapadpad ko sa Baryo Bagoo, kung para nga ba yun sa trabaho ko o dahil doon sa malalaman ko ang tungkol sa tunay kong pagkatao at matatagpuan ang babaeng pupuno sa aking buhay. At doon din mag-uumpisa ang panibagong yugto ng buhay ko na isang mahusay na antingero. Ngunit anuman ang dahilan, masaya ako sa naging bunga nun. Salamat Sir Blair sa pagbibigay daan mo sa aking kwento. At sana may natutunan kayo na magandang aral. Ang bawat nangyayari sa atin, mahirap mang ipaliwanag, pero madalas ito ay nakatadhana. Kaya ipagpasalamat na lang natin, lalo na kung ito'y umayon sa nais nating mangyari para sa kapayapaan ng ating buhay. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilininga na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.